So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest manloloko sa balak ng social media, the biggest, pati nanay pinagmumura, the biggest royal blood, the royal clown, the clown himself, FLM, Francis Leo Marcos, palakpakan sa utak ang putang inang yan. Hinahanap mo ba ito sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa last video natin kay Francis Leo Marcos, tinalakay natin kung saan ito nagsimula. Pagpasok nito sa politika at iba't ibang mga kontrobersya na dumaan sa storya niya. Tulad ng isang palabas lamang ang Mayaman Challenge at meron itong malaking sindikato daw kuno sa likod niya, ayon sa mga sources and sa mga netizens. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang mga isyung lumalabas kay Francis Leo Marcos. Ayon po sa isang video call conference ni Francis Leo Marcos. So katulad nga ho nung sinabi ko, Mangusin o Marcos. No? Walang bearing ho sa akin yun. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na ho. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na ho. Hindi kaya ito yung tipong uminom lang ng royal, tas naisip niya, royal na ako ha, royal family blood na ako. Sinaad nitong ang dugong dumadaloy sa kanyang katawan. Nanay ko ho ay anak ni Don Jose Antonio. Don Jose Mar Antonio. At, okay, ni Doña Carmelita Ariño Baking. Ipinagmalaki ito ni FLM at hinihikayat ang mga taong i-search ng mga netizens ang mga taong nabanggit niya. Oh, i-search niyo ho. Ang tatay ng nanay ko ay si Don Jose Antonio ng Bulacan, Bulacan. At ang kanyang nanay ay si Doña Carmelita Carreño Baking. Ayon sa Google, ito lang ang lumalabas sa kanyang nabanggit. Si Doña Carmelita ay hindi lumalabas sa Google. Ang galing mo, FLM. Ang galing niya, mga kaombre ko, kasi humanap siya ng pangalan na alam niya na hindi lalabas sa Google. So ito daw yung Don Jose Mar Antonio. Likely refers to Jose Antonio, the founder and chairman of the Filipino real estate developer Century Properties. He is a prominent figure in the Philippine business landscape and known for developing luxury properties and large-scale communities according to Forbes. Kaso lang parang hindi niya to pwedeng maging tatay, mga kahombre ko, kasi parang mas matanda pa si FLM dito, no? So, ewan ko na. Sinaad din itong ang totoong pangalan ng nanay niya ay Remedios Baking Antonio. Ang pangalan po ni nanay, according sa Certifico de Nacimiento, Spanish birth certificate yun. Pwede ko ipakita sa inyo. Okay. Ang pangalan niya ay Remedios Baking Antonio. Alright. At ito po, mga kahombre ko, ang mga comments ng mga baliw na mga tao. Siyempre, alam niyo naman. Kung royal blood ka, anong lahi ang ilong mo? May dimple eh. Anong royal blood na tae na mo ka? Wala kang dugo, tinta ng pusit ang dumadaloy sa'yo. Confirmed. Baliw talaga. Baliw talaga mga tao, kahombre ko. Oh my God. Merong isang phone call ni FLM at ang kanyang ina na natap na kumakalat ngayon ang buong recording na ito sa social media. Nangyari ang pag-uusap na ito sa panahong nakakulong si FLM. Oo. Pwede? Patahimikin nyo na lang yung anak nyo. Wala naman siya sinasabi sa'yo ha. Wala siyang ginagawa laban sa'yo. Bakit sa kanya kung binibunton yung galit mo, wala siyang ginagawa laban sa'yo. Ako magsasabi. Hindi ako. Oh, tangina naman eh. Pagagalitin nyo na naman ako eh. Minsan lang akong nagalit sa buhay. Oh, tangina, nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Ako? Kasalanan nyo!
Nagugat ito sa kapatid niya na kung saan ay nagawa siyang ilaglag nito ukol sa mga gold bars na hawak ni FLM at todo protekta ang kanyang nanay dito. Sinabing patigilin lang yung anak mo pagtatanggol mo pa. Ginagawa. Marami ako na... Wala siyang ginagawa. Alam mo, maraming tumisira sa kanya para hindi Hindi ka titigil. Hindi ka titigil magsalita. Hindi ka titigil magsalita. Hindi mo pakikinggan. Ito lang ang sasabihin ko, anak. Putang na, magsasalita na kayo. Ako nga nagsasalita eh. Hindi ko ituloy pakinggan niyo yung sasabihin ko. Oh. Marami nga nakikita nga, araw-araw nga nakalive yung anak nyo. Putang ina, sinisira yung advocacy ako. Putang ina, panayang hingi kung kani-kanino eh. Araw, nakisika ko. Napapanood ko. Naririnig ko. O, dinatayo yung cellphone mo. Ginagamit niya yung pangalan ko. Ginagamit niya. Ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung... Anong tinapay naman? Na wala akong putang inang ayuda. Tumulong nga siya doon sa bambang eh. Oo, kinana. Putang ina naman eh. Ang kulit talaga eh. Ipagpipilitan nyo kasi. So, sasabihin ko sa kanya, tumigil na siya sa paggawa ng magal. Ayon kay FLM, sinisiraan siya nito at buhay niya ang nakataya sa mga gold bars na iyon. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay dyan? Putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nalaman niya, ano mangyayari sa palagay niyo? Kaya yung depensahan? Si Mary Ann lang ang may sabi niyan. Si Mary Ann, walang ibang tao akong kausap kundi si Mary Ann. Sakit na ulo ko sa inyo. Paano kung sabihin ko sa inyo? Kaya ako tumawag, pakinggan mo. Tapos na sana yung issue mo na Norman Mangusing, kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusing na sumira sa iyo at gusto niya yung umuwi. Yun ang pasikaso mo. Ina naman talaga. Anak, matuto ka namang mukanig. Ay, nagbuhay hari. Paano ako makikinig? Paano ako makikinig sa inyo? Hindi niyo naman alam ang buhay ko. Alam niyo ba buhay ko? Alam mo ba kung bakit Tayo siya ng daldal dyan! Grabe mga kombre, talaga Marcos na Marcos ata to. Sinaad rin ni FLM na pagpatuloy pa rin pinoprotektahan ng kanyang ina ay hindi na niya ito kakausapin hanggang sa mamatay siya. Puro ay daldal! Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Nako, anak. O sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatabisin ko pang mamatay. Barado utak nyo eh. Dapat niyo ba ikwento yung ginto na yan? Dapat mo ba ikwento kahit kaninong tao yan? Hindi niyo ba alam na si Mary Ann? Siya na lang ang natitira sa akin. Ay, siya lang ka naman pinagkwentuhan na tinutokso ako ng gold bar. Paghanda mo ako ng isang gold bar. Yung bunganga mo! Yun ang sabi niya. Eh di siyempre yan, sinasakyan ko na. Eh wala nang iba siya lang. At wala nang iba. Kaya, ano yung pagtatanggol niyo dyan sa anak niyo? Putang ina eh. Yung anak niyo nga nagdala ng mga dokumento doon kay Latinjin. Wala siyang dinadalang dokumento. Okay na yun. Wala siyang... Isulat din namin paniday. Sakbay nga yung parawar na kay J. Manila. Wala siyang dinadalang dokumento. Pagtatanggol niyo pa? Putang ina nga. Ako na nga. Kayo, yung Norman Mangusing. O, wag na tayo mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. So kapag pinilit to ng nanay daw niya na protektahan ang kanyang kapatid, hindi niya na ito kakausapin. Sa galit ni FLM ay sinaad niyang baka siya pa raw ang magpapatay dito. Ayaw mo tumigil eh. Pilit mo pinagtatanggol yan. Ako na. Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ako yan. Pareho kayong anak. Putang ina. Walang itulak sisain at walang itulak. Putang ina yan. Walang itulak patigil. Putang ina may. Putang na wala akong kadugong hudas. Hindi naman siya hudas ah. Hudas yung anak nyo. Ingatan mo lang. O, ibaba mo na. Huwag mo na akong kausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko na. Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan. Anak. Huwag mo akong tawaging anak. Dahil hindi mo ako pinakinggan kahit minsan eh. Bakit hindi kita pinakikinggan? Putang dagdal ka na naman ng daldal. Dagdal ka ng daldal. Sinabi niya, guhudas ka yung anak nyo. Hindi nyo pa makita. Hindi nyo pa makita. Wala akong hiniling, pinatitigil ko lang, hindi pa tumigil. Pinagtatanggol nyo pa, putang ina! Tumahimik naman na, wala hindi naman. nga tumatahimik! O, kakausapin ko, tatanong ko. Ako magpapatay dyan. Ako magpapatay dyan. Ako magpapatay dyan. Mo ng butas yung kapatid mo. Hindi ko yung kapatid. Grabe to mga kahombre ko. Tindi talaga ni FLM. Ayon kay FLM, ang kapatid niya na ito ang nagpabagsak sa kanya noon. Dahil sa dokumentong ipinasa niya noong 2012. Akala niyo nakakalimutan ko lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Kung sino nagpabagsak sa akin. Hindi siya. Hindi ka sana. Ano naman eh. Wala kang nalalaman.
Puro kayo hindi siya, puro kayo hindi siya. Ipagtatanggol mo yan, syempre anak mo yan eh. Ngayon sasabihin ko sa'yo, dalawa lang pamimilian mo. Ipagtatanggol mo yan, hindi mo na ako makikita hanggang sa mamatay ako. Kahit bangkay ko, hindi ko ipakikita sa'yo. Bana ka. O, yan na. O, sige, mula ngayon. Magmalaki sa akin, anak. Alam mo, hawak ko. Hindi kita pinagmamalakihan. Hindi kita pinagmamalakihan. Magmalaki ka sa akin. Sabi ko sa'yo, magmalaki ka sa akin. Putang ina. Magkalimutan na pa yung lahat. Ilang gusto mo, dahil sabihin. Putang ina. Pinagtatanggol mo eh. Pinagkakanulo na nga ako eh. Tapos tatakutin mo pa ako ng ganyan na hawak ko buhay mo. Putang ina. Ako ang nanay mo. Putang ina. Tandaan mo, ako ang nanay mo. Putang ina. Kahit ina kita. Tumatakot. Ang sabi ko sa'yo. Putang ina. Hindi mo nga ako pinakikinggan eh. Sa'yo. Pakinggan mo, hindi lahat ng taong nakadikit sa'yo. Totoo. Okindam. Ganyan ka nga. Sige, bahala ka. Okindam. Bahala ako. Sige. Nagtatakutan tayo? Sinabi ko lang sa inyo, pakinggan nyo, daldal kayo ng daldal, hindi matigil yung bunganga nyo. Putang ina, naging mabuting tao ko sa inyo. Naging mabuti. Lalo naging mabuti akong ina sa'yo. Putang ina. Ba't di nyo maawat yung anak nyo? Pinakikiusapan ko lang na patigilin yung putang inang anak nyo hindi nyo mapatigil. Putang ina. Nagsasalita ako, panay ang pagtatanggol nyo, panay pagtatanggol nyo. Putang inang yan. Sinabing tumigil nila ang kahilingan ko, napakaraming buhay na nakataya kung ano man yung nanandyan. Hindi nyo maintindihan. Tang ina kasi. Naaalala ka nga namin. Hindi mo ko naaalala. Naaalala nyo lang ako kapag may kailangan kayo. Ay, yan ang nararamdaman ko. Ay. Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. Putang ina nga, nagsasalita nga ako, hindi nyo. Kung kakausapin mo ko, maayos naman. May paggalang naman, nanay mo ko, hindi mo ko paano ako kayo igagalang? Paano ako gagalang nang nagsasalita ako, ini-insist nyo yung kung ano yung kamalian ng anak nyo? Hindi mo ko anak katulong. Hindi mo ko alipin. Hindi mo ko alila. Ang hinihingi ko lang sa'yo, mahinahon kang magsalita sa akin. Sinaad din dito na hindi nito magagawang maging mahinahon dahil pinoprotektahan nito ang libu-libong tao na mahigit 3 dekadang itinago ukol sa mga ginto na yan. Tapos sumingaw daw bigla. Sa tingin nyo, yung katatayuan ko, sino pa magiging mahinahon? Pinoproteksyonan ko ang buhay ng libu-libong tao na mahigit 3 dekadang itinago. Tapos nakasingaw. Paano nakasingaw? Ibig sabihin naging pabaya kayo. Alam niyo ba nakamatayan ng napakaraming tao na nakasalalay dyan sa putang inang mga ginto na yan? Tapos sisingaw. Saan mo ko ilalagay? Wala kaming sinasabi. Tandaan mo yan. Kahit mamatay pa kami. Oo, anak. Hindi ako baka mamatay kayo dyan. Tanda na ako. Isa palang prophet na si FLM. He is actually a Messiah. Kakaiba to mga kahombre ko ha. Crazy. Kasi may itinatago pala siyang ginto. Di Marcos nga to mga kahombre ko, di ba? Baka siya yung naghahawak ng mga ginto na makakapagpabayad sa lahat ng utang ng Pilipinas at sa lahat ng problema ng Pilipinas at ng bawat Pilipino. So siya pala talagang hero natin. Palakpakan ng putangin ng yan! Grabe! Galing ng storya. Ina yung anak niyo hindi tumigil eh. Sinabi ko ilang beses kong pinakiusapan, tumigil na. Sasabihin nyo na sa akin nakasalalay ang pagkakaisa ng buong mundo. Paano pa mangyayari kung sinisira mismo ng anak nyo? Ipagtatanggol nyo nang hindi nyo naman nakikita. Samantalang ako nakakakita, hindi nyo pinaniniwalaan. Kasi araw-araw din ako. Hindi kaya nga minsan nagtatanong ako, putang ina kung anak nyo ba ako eh. O putok sa buho lang din ako. Kasi hindi nyo ako pinakinggan eh. Antimano, nagsasalita ako, pinipilit nyo, ini-insist nyo na tama siya at wala siyang ginagawa. Kung ibang tao ay sinisisi nyo. Ako lang nga nakakakita eh. Alam niyo ba kung bakit ako nagdurusa rito? Dahil sa mga dokumento na inilabas niya ng 2012. At huwag niyo sasabihin hindi siya nagdala. Siya ang nagdala. Humingi na siya ng tawad sa akin noong pa. Pinatawad ko na. Ano sasabihin niyo ngayon? Pipilitin niyo uling magsalita para pagtakpan yung anak niyo. Tama ba? Galing na story nito. Paano ba na-record ang pag-uusap nilang mag-ina? Tapping po! Naalala nyo ba ang Arroyo at Hello Garci na record din yun? Wiretapping ito. Nako, pag ganyan sa boses, hindi mananalo yan sa korte kasi pwedeng may kaboses at ginamit. Siniraan, personal, physical, dapat patunayan na si Leo yan. Kahit hindi ko kilala yung tao, ako mismo, hindi ako kumbinsido sa ganyan, lalo na recorded. Orchestrated yan, planado, scripted, fake, sabi ng mga tao.
Nagawa ring i-call out ni FLM si Diwata noon dahil nagte-trending ito sa kanyang pares overload. Kinukumpara nila ito kay Diwata at tinatanong siya ng kanyang mga viewers na ano ang masasabi nito kay Diwata. Kachaw ka na kay Diwata sa, ano yun, parmesan mong libre. Ha? Alam mo, yung mga ganyan, hindi ko pinapatulan yan. Oo, yung mga diwa-diwata mukhang engkanto, hindi ko pinapatulan yan. Kahit magbigti yun, malabong umabot sa akin yun. Oo. Yun sumikat sa pagtitinda ng pares para may kabuhayan. Ako na may sumikat sa dami ng pera ko na ipinamigay ko sa Pilipino. Bobo, paano ako makakantsawan? Dagdag pa nito, na addict daw si Diwata, kaya bakit ikukumpara sa kanya? Ikukumpara mo sa akin yung dugyot na lubugang panga. Oo, nagkapera yon dahil nagtinda, naghanap buhay. Doon nakilala sa pagtitinda. Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Ikukumpara mo sa akin yan, putang ina, addict yan. Diba? Bobo mo. Diba? Asan ang utak mo? Yun. Kumain ka na lang. Ako, kumakain ako Wala kang patunay na addict yung tao. Grabe ka naman. Nagkaroon din ng plano si FLM noon na magtayo ng sarili niyang paresan, kung saan ay libre niyang papakainin ang mga taong pumunta dito. Abangan nyo yung paresan ng FFCI. Patented to Magtatayo ako ng pares. Okay? Only rice. Only sabaw. May soft drinks pa. At masasarap. Libre. Walang bayad. Para sa lahat ng buong Metro Manila yan. Yan, malapit na yan. Ay ano kayo, kung gumastos ako ng 3 milyon araw-araw, ay papapakain ko yung napakarami. Di ba? Libre. Okay? Ang pangalan ng pares, para hindi gayahin. Di ba, meron Diwata, merong Engkanto. Abay, puro sila fantastic ito pangalan ng pares natin. FFCI, abangan nyo. Ang pangalan, dineclare ko na. Okay ka. Pares ko. Libre. Para sa buong NCR yan. Abangan nyo yan. Ito yung pangalan. Okay ka, pares ko. Libre yan. Nakikipag-coordinate na ako sa government ng Pasay para makahingi ako ng malaking space kung saan pakakainin natin lahat ng mga hirap, mga street dweller, yung mga naglilinis ng kalsada. Only rice. Only sabaw. Anli gulay! Anli gulay! Ayan, may gulay din. Tapos may pares. Tapos may soft drinks. Libre. Sa ngayon, nilabas ni FLM ang balita na hindi pa ito matutuloy dahil walang mahanap na pwesto. Wala nga pwestong makuha Di ba? Ang bobo mo. Kung hindi ka makapaghintay, doon ka makikain kay Diwata, huwag ka mag-comment dito, tarantado. Pasisira lang yung gabi ko sa'yo. Or else, masira yung gabi mo kasi paliliguan kita ng mura. Bobo mo. The superhero is here, mga kahombre ko. Wow, this is actually funny, man. Sa isang live stream ni FLM, may isang netizen ang nagsabing nakausap nito si President Bongbong Marcos at tinanong niya kung kakilala niya ba si FLM, kung sa ay sinagot daw siyang. Sabi ni Colin, natanong mo si BBM na hindi niya ako kilala? Tinanong mo ba? Natanong mo? Gusto mo pakita ko siya yung conversation namin? Pati yung email sa akin ni Lisa? Hindi lang isa, marami, daan-daang email. Ano? Natanong mo si BBM? Bobo ka, no? Mema ka lang Mag-almusal ka muna. Baka hindi ka pa nag-aalmusal, tanghalian, hapunan na. Para kumain ka muna, para magkalaman naman yung sikmura mo. Para pag nagkalaman yung sikmura mo, magkaroon ng oxygen, yung gagamong-gumong utak, hindi malauhugal laman. Ang laki-laki ng bungo mo, malauhugal laman, puro sipon. Lumabas din ang isang balita na kung saan ay featured si BBM. Tinanong rin kung kilala nito si FLM. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Baka hindi nyo kamag-anak, baka kapatid ninyo. Siguro. Hindi, hindi lang marami yan. Maraming ganyan. At ano ginagawa. Pero napapanood nyo ba yung video niya?
Hindi naman Hindi. talaga kasi Wag nyo nang panoorin, baka mag-positive ulit. masyadong marami ka dyan, hindi ko na pinapansin. He is one of many. Marami nang ganyan. So, babayaan mo sila. Kung yan ang ginagawa. Ang sinasabi lang namin, pagka Ayan maraming nag-aabang kasi. Kung sino totoo, sino hindi. Alam niyo kaya namin naitanong, Senator, tambak ho kami ng tanong dito. Dito sa stasyon, may kinalaman nga diyan sa Francis Leo Marcos na yan na sinasabing kamag-anak ninyo. Nagpapakilalang kamag-anak ninyo. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Hindi unang-una hindi talaga yung Marcos. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Hindi unang-una hindi talaga yung Marcos. Unang-una hindi talaga yung Marcos. Unang-una hindi talaga yung Marcos. Kaya hindi ko alam kung anong pero nakakatulong daw siya, tumulong siya. Wag pag humingi ng pera, wag yung bibigyan. Pag magbigay ng bigas, kunin nyo. Wow! Why? At ito naman po ay tungkol sa kanyang fake marriage. May isang investigative journalist ang nag-claim na ang naging kasal ni FLM sa isang Filipino-Japanese beauty queen ay isang pekeng palabas lamang. Ang journalist na si Manuel Mejorada ay sinabing ang kasal nila ay isang void ab initio, kung sa si FLM ay hindi man lang ginamit ang tunay niyang pangalan sa kasal na iyon. Void ad initio is a Latin term meaning void from the beginning or invalid from the start. In legal terms, it signifies that something like a contract or agreement was never legally valid from its inception and is treated as if it never existed. Grabe yun. Nung lumabas ang tunay na identity ni FLM, sabay rin ditong naiungkat na kasal na pala ito noon pa sa isang babaeng nagngangalang Maria Cristina Caber. Ayon sa journalist, pinakilala ni FLM ang kanyang sarili kay Caber bilang isang engineer sa Saudi Arabia. Ngunit ang katotohanan pala noon ay nagtatrabaho siya bilang isang baker. Okay lang naman maging nagtatrabaho ka sa bakery, di ba? As long as nagsasabi ka ng totoo. Kaso bakit yan to? Puro ata to kasinungalingan, no? Sa tingin natin. Dagdag pa nito, ginamit lamang ni FLM ang Philippine-Japanese bilang isang props dahil nagbabalak itong tumakbo noong 2022. Fake gold bar. Kumakalat din ang isang post noon na si FLM noon ay nagagawang magbenta ng mga pekeng ginto. Base sa mga kumakalat online, nahuli ito sa isang entrapment operation dahil sa pagbebenta nito ng pekeng ginto. Una, higit ho sa lahat, hindi yung hawak kong gold bar ay totoong ginto po yun. Yun ho ay totoong ginto at ibinigay ko sa aking kaibigan. Hindi ko ho pinagbili, ibinigay ko lang. Alright? Yung pong ginto na yon may patunay po. Kasi po ako pag may ipon, pag may sobra, hindi naman ho mahilig magbangko, ibinibili ko po ng gold bar, ng gold sa arangke. Pa kalahating kilo, pa isang kilo, 1/4 kilo. At marami pong magpapatunay niyan kahit pumunta po kayo ng arangke, tanungin niyo po yung aking pangalan, especially kay Bobot Bilibiran, no? Kaya doon sa mga nagtitinda ng tingi-tinging ginturon, ay kung mga 20 kilo ho, ako ho'y bumili na. Dahil gusto kong mag-invest sa ginto. So yun ay tinutunaw at ginagawa kong pinagagawa kong para buo po siya. Na pagka ako po'y nangailangan, yun din po ay akin tinitipak-tipak at ibinebenta ko rin ho dun sa arangke kung saan tumaas na yung presyo. Ayun, ganun po yun. Kahit i-verify nyo ho sa arangke, lahat ng mga nagtutunaw ng ginturon, isa po ako sa mga bumibili ron. Ayan, kahit very specific, isa sa pinakamalaking taga-benta ng ginto po dyan ay si Bobot Bilibiran. Ayan. Ayun o. Ako pinakamalakas mamili dyan. Pagka kumita, may pera po ako at sobra, so mag-i-invest po ako sa gold. So kaya po yung gold bar na yun, madali pong, ang ginawa po nila, kinalkal po nila yung mga lumang litrato ko. Ako bata pa lang, ako talagang lahat ng klase ng paghahanap buhayan ay ginagawa ko. Okay? So sa pagpapala at malinis na puso, kaya ako pinagpapala ng Diyos. So yung pong picture na yun, nakalkal lang po sa album ko yun kung saan natuwa po ako kasi first ever po na nakabuo ako
ng ganong kalaki, nakabuo ako ng bara sa aking pag-iipon-ipon, ay natuwa po ako, ipinost ko po. Pero yun po, itinago ko po sa email ko sa aking unang email. Nahack po nila yung aking unang Facebook. Ayun na po, ginagamit na po against me. Uulitin ko po, hindi po ako na-engage sa kahit anong pagtitinda ng ginto dyan o kahit anong klaseng transaction ng mga gold dyan. Hindi po kasi ako naniniwala dyan. Kung gusto po nyo ng ginto, mamili kayo sa Pilex, magmina kayo. Kung may pera naman kayo, mura po ginto sa Arangke, o de pagtaas, ibenta nyo rin. Ngayon, mga kahombre ko, ano ba ang masasabi ko sa lahat ng kanyang mga naging issue? Lumalabas sa ating research, mga kahombre ko, na isang mandarambong si FLM. Pero syempre, wala po tayong maipapatunay na totoo siyang manloloko or what, kundi sa mga kaganapan niya lang na binuo niya mismo sa social media. Marami pong mali si FLM. Pero for sure, meron pang lalabas na ibang mga bagay na makakapagpadiin lalo sa kanya. And actually, naglabas-masok din ito sa kulungan. So the credibility continues on going down. Although hindi naman porke nakulong ka, habang buhay ka ng guilty. Siyempre, kaya mo nga pagbabayaran para at least maabsuelto ka sa gobyerno. Tama? Pero in this case, mga kahombre ko, bakit ganon? Nakukulong siya, lumalabas siya, mas lalo pa siyang gumagawa ng maraming katarantaduan at kabulasuhan. So, abangan natin ang mga susunod na kabanata kay FLM. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.